Tininiligay ng sambutin siya ng kanyang malambot na kama. Hindi niya napaghanda ng ginawang paghagis sa kanya ni Julio sa kama. Dahil madilim hindi niya agad ito makita. Narinig niya ang malakas na halakak ng binata. Walang hiya ka, Julio. Bakit mo ginawa yun? Hindi ito sumagot at tumawa lang. Nainis siya. Bubuhayin sana niyang bedside lamp na maramdaman dumagaan sa kanya ang malaking pangangatawan ni Julio. She gasped. Sa laki ng katawan nito, paano kaya siya makakagalaw niyon? Putik, ang hirap na may matchang boyfriend. Oo, parang ang sarap pagpadagan palagi. Sagot na malanding konsenso niya. Parang namula tuloy ang kanyang anit. Babe, paos ang boses sa tawag ni Julio sa kanya. Nanigas bigla ang kanyang cherry nang marinig ang sexy nitong boses. Diyos me. Bakit? Naggagalit-galitan siya. Basta na lang siya nitong tinapon sa kama na para bang isa lang siyang magaan na bagay. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang weird lang ng tanong nito. Hindi. Ano kayang tingin nito sa kanya? Kuting? Naranasan mo na bang mapusasan? Bakit? Ang kamay mo? Bakit? Nagtatakang tanong ni Ligaya. Basta, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Kahit nagtataka inabot niya ang kamay sa binata. Bago pa niya malaman ang gagawin nito, itinaas nito ang magkabilang kamay niya. Sa isang iglap naramdaman niyang parang may malamig at patigas sa bagay na nakalagay sa kanyang braso. Her eyes widened when she realized that he had tied her to the bed. Oh my God, Julio, anong ginagawa mo sa akin? Humagikik ito na parang bata. Pinusasan kita, hindi mo ba naramdaman? What? Bakit mo ginawa yun? Dahil gusto kitang turuan ng leksyon. Ha? Ayokong binuburo mo pa ako ng ugnayan ka pa rin kay Armando sa susunod. Napasinghap si Ligaya. Naramdaman niya ang mga laban nito sa kanyang leeg na nagtatanim ng maliliit ngunit mainit na halik. Julio, it's just a joke. Ano ba? Hindi niya alam kung makikiliti ba siya o hindi sa ginagawa ng lalaki. Daig pa niya ang kinukuryente sa ginagawa nito. She could feel the sweet electric sensation na rumaragasa sa kanyang katawan. Kumakalat sa buong pagkatao niya at sumasagad hanggang maabot ang dulo ng kanyang kiliti. Naramdaman niya ang paglalakbay ng kanyang hita. Pinipisil ito na parang nanggigigil sa kanya. Julio, she whispered. Hindi niya ito nakikita ngunit nararamdaman niya ang init ng katawan nito sa kanyang ibabaw. She could feel the masculinity of his body on her. Ang matipunong dibdib nito, ang kaakit-akit na six-pack abs ito, and of course, alam niyo na. Gusto niyang mapaungol at mapaliyad na samot-saring sensasyon na sumasalakay sa kanyang katawan. Walang biro-biro sa akin, babe. Kapag pinag-uusapan natin ang ex mo, matuto ka magseryoso. Yeah, I'm a jealous guy. Hindi mo yan may aalis sa akin, lalo na pagdating sa'yo. Do you understand me? Nakapikit at tumango sa Ligaya. Ngayon mo lang ba naranasan to? Ang maiposas dito sa kama mo? Oo. Good. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko kakalagin to hanggat hindi ko nabibigay sa iyong parusa mo. She swallowed hard. Ha? You will have your punishment, babe. Dito sa kama mo habang nakaposas ka. But I am tired here. Kahit hindi niya nakikita mukha ng nobyo, nakakasiguro siya nakapaskil sa mukha nitong isang pilyong ngisi. Yun na nga ang maganda sa parusa mo. Kahit anong gawin ko, hindi ka makakapalag. Kahit anong ipagawa ko, tatanggapin mo lang at hindi mo ako makatatakasan. Nanlaki ang mata ni Ligaya at kinabahan siya. Julio, you can't do this to me. Why not? Nangako ka rin sa akin isang araw na hindi mo tatanggan ang mga gagawin ko sa'yo, hindi ba? Pero nagawa mo na naman ang gusto mo ipagawa sa akin. Hindi pa lahat, babe. Napatili si Ligaya nang bigla nitong ibaba ang shorts niya. Hindi niya ina-expect yun. He did it harshly na para bang sabik na sabik to. Itinadyak niya ang kanyang mga paa at tinamaan niya ang tiyan ni Julio. Aray ko, babe. Tila namimilipit sa sakit ang tono ng boses ito. Nag-aalala siya. Julio, ayos ka lang? Matagal na sandali itong hindi umimik pero muli siyang napatili ng maramdaman niyang napunit ang kanyang pang-ibaba. Julio naman. What? Dapat lang yun. Tinadyakan mo ako sa tiyan ko eh. Sorry na, pero Diyos ko naman. Pangatlo niyan sa mga nasira mo. Babayaran ko. You should. Mamaya mag-iwan ka ng bayad. Sus Mariosep ka. Tawa nito. Kung hindi lang siya nakaposas ay hindi nasapok na niya sa ulo. Hindi lang siya makaalma sa sitwasyon niya. Kasalanan din naman niya. Kung hindi niya ito biniro-biro kanina, baka hindi nabuhay ang kapiluhan nito. Ang kamanyakan. Ano kayang gagawin ko sa iyo ngayon? Narinig niyang wika ni Julio. Pakawalan mo na lang ako. Wala ka naman palang gagawin sa akin eh. No babe, hindi mo na ngayon. Hindi pa ako tapos sa turuan ka ng leksyon. Hindi pa. Oh God, kasalanan tong ginagawa mo, Julio. Bakit di mo pa ako i-blindfold matapos kita ipagluto ng food? Mababong na baro pala ako. Peace. Napuno ang silid ng halakak ng binata.
Don't worry babe, wala namang palo ang mangyayari. Ay mali, meron pala. Pero sigurado ako hindi ka masasaktan. Napasinghap siya. Goodness, ano ibig mong sabihin? Di ba nabanggit mo sa akin minsan si Christian Grey? And, wag mong sabihin gagawin mo sa akin kung ano man nasa isip ko ngayon. Unfortunately, kung ano nasa isip mo ngayon, yan na yan ang gagawin ko. Shit! Be ready! Napapikit si Ligaya. Ano ba naman tong boyfriend niya? Hindi niya alam na may balak pala tong mag-alak Christian Grey. If only sino dapat niya nabanggit dito si Christian Grey. Malamang na may ideya na totoo sa ginagawa ng lalaking yun. Malamang din binasa nitong 50 Shades of Grey. Malamang din may dala itong iba pang gamit bukod pa sa posas. Naglaho lang mga isip ni Ligaya na maramdaman niyang pumes ang ulo ni Julio sa pagitan nito at paglakbay nito mapangahas dila sa sentro ng kanyang hihas. Oh Julio, yes, sige pa. Mas lalo pa nitong pinagbuti ang ginagawa. Nang maramdaman na niyang malapit siya sa kanyang unang pagdating sa kasuktulan, saka naman ito biglang tumigil. And that made her go to death. Bigla kasi siya nitong binitin. Bakit ka tumigil? Galit na wika ni Ligaya. Sige na, gawin mo nga. Gusto ko. Paki mo ba? Holy hell, ipagpatuloy mo. What if I don't? Sasapakin kita. Subukan mo. Sa kanya nandala nakaposes nga pala siya at hindi niya ito masasapok. Kaya pala malakas ang loob ng kumag na tuksuhin siya. Julio naman, please. Do it for me, please. Parang maiiyak na siya na ewan. Hindi naman tamang ginawa nito, ano? Paparanas ang sarap pero sa huli, bibitinin din naman siya at saka siya palang may kailangan na mag-beg para ituloy nito ang ginagawa. What the hell? She had no choice. Kahit naiiya siya magmakaawa pero ipagpatuloy ni Julio ang pagpapaligaya sa kanya, gagawin niya. Like what she said, there was no choice but to beg. Mamamatay siya sa pagkabitin kapag hindi nito itinuloy yun. Julio, please. Naramdaman niya ang pagtayo nito mula sa kama. Saan ka pupunta? Agad na tanong niya ng bumabaha ito. Wait a minute, may kukunin lang ako sa labas. Julio, you can't leave me like this. Just wait a minute, babe. Babalik ka. Don't worry, babalikan kita. Lumabas ito ng pinto. Para naman nalulumong napabuntuhan niya si Ligaya. Hinintay niyang lalaki, di naman sa nabigo. Pagkatapos na ilang minuto ay bumalik ito. Binuhay na ni Julio ang bedside lamp. Sa wakas, nakita niya rin ang mukha nito. Nakangising nakatingin lamang ito sa kanya at inirapan niya ito. Tuwang-tuwa ka rin talaga sa sitwasyon ko, no? Hell yeah! Ang sarap mong batukan. Pasalamat ka't nakaposas ako dito. Ipinilig nito ang ulo. Kung babatukan mo lang pala ako, hindi ko nagtutuloy ang ginagawa ko sa'yo. What? No way! Why not? At kung babatukan mo lang din ako, hindi ko nakakalagin pang pagkakaposas mo. Julio, subukan mo lang. Bakit? Anong gagawin mo? You will break up with me? Ngumisi ito. Sa sitwasyon mo ngayon, sigurado akong hindi ko gagawin yan. Kailangan mo rin ako para matapos ka. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Besides, I know you love me too. Ang yabang mo. That's the truth. Kaya pala ginagawa mo to sa akin. Parang gusto nang maiyak na Ligaya. How could he do this? Pinigilan niyang tumulo ang mga luha niya. Iniiwas na niya ang mukha kay Julio. Gusto na niyang takpan ang hubad na parte ng katawan niya, ngunit hindi niya magawa. She was tied on her bed. She could not move to cover her down body. No, I am not doing this for that. I'm doing this for your pleasure. Para sa ating dalawa. Hindi siya umimik. Galit na siya sa binata. Hindi naman galit na galit. Nagtatampo lang. She knew that she was being childish. But what could she do? That was her. Hinawakan ni Julio ang kanyang mukha at ipinaling paharap dito. Pumikit siya, then she heard him laugh. Napamulat ulit si Ligaya. Tumatawa pa rin to. Nagpantig ang mga tenga niya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Asik niya. Tumigil si Julio sa pagtawa pero alam niyang nagpipigil lamang ito. Kitang-kita iyon sa mga mata nito. Ang bilis mong magalit ngayon. Parang gusto ko yatang isipin buntis ka na. Napatigil si Ligaya saglit. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Asa ka? Bakit naman hindi? Malaking posibilidad na mabuntis ka. Mabagsik yata ako. Anito at sumalya pa sa pagitan ng kanyang mga hita. Namula ang kanyang mukha. Kapag buntis ka na, wala ka ng choice kundi pa kasalan ako. Wala na rin pag-asa magkabalikan pa kayo ni Armando. Tumawa si Julio matapos ay kinuha sa bag na dala nito. Ano yan? Tiningnan niya ang malit na bote na hawak ni Julio. Nakita niya ang tatak niyon. Nutella? Tumingin siya sa nakangising mukha nito. Anong gagawin mo dyan? Kumindat ito sa kanya. Just watch and learn. Umakyat si Julio sa kama. Nagtataka pa rin siya sa ginagawa nito. Anong balak ng kumag na itong gawin sa kanya? She could not describe the feelings that were playing in her chest right now. Para bang na-excite siya na kinakaban sa mangyayari. Anong gagawin mo dyan? She asked.
very curious about what was about to happen. Hindi siya pinansin ni Julio. Hindi naman siya makatingin sa ginagawa nito dahil mangangalay lang ang leeg niya. Ang magagawa lang niya ay tumingin sa kisame. Naramdaman niya ang daliri nito na naglalandas sa kanya. May naramdaman siyang kakaiba. Something weird. Parang may ibang nakalagay sa daliri nito. She tried to look at him to see what he was doing. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Isinawsaw nito ang daliri sa isang bote ng Nutella. Pagkatapos ay pinahid ito sa kanyang hiyas. Pagkatapos itong gawin yun ay, oh God! Naramdaman niyang kinain niyo ng binata. Shit, Julio! Iginiling ni Gaya ang balakang dahil sa tindi na epektong ginagawa nito. Hindi niya malaman kung saan ipapaling ang ulo. If she did not have her control, she might come earlier. Ayaw muna niyang marating ang kasuktulan. She just wanted to enjoy having him. Ngunit ilang saglit pa hindi niya nakayanan pa ang matinding pagpipigil. She came. The pleasure came. Pakiramdam niya ay narating niya ang kabilang daigdig. Mariin siyang pumikit. Oh God! What do you think about that? Nakangiting inilapat ng binata ang mukha sa kanya. Nakangiting nagmulat si Ligaya. Naglahong inis niya sa binata dahil sa kakaibang ligayang ipinansap nito. That was just amazing. Really? Yeah, sagot niya. Kiss me, she said while looking directly into his eyes. But babe, I don't care, just kiss me. I want to taste your lips. Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya. Bakit bigla-bigla naramdaman niyang gusto niyang halikan nito at yakapin dahil siguro sa tuwa. Sinunod siya ni Julio. His lips brushed her lips. She tasted his mouth almost harshly. Tila nagulat pa ito but she did not care. Lumalabas na naman ang tinatago niyang wildness sa katawan. Naramdaman ng ligaya sa puso niyang nagigising nitong sandata. Napaungal siya. Lumalim naman ang halik ni Julio sa kanya. Tila nawawala na ng kontrol sa sarili si Julio dahil sa halik ni Ligaya. Halos lahat yata ng scene sa 50 Shades of Grey na gawa nila. Nagpatuloy pa si Julio. Parang walang katapusan. Parang hindi napapagod. At naramdaman niyang nabubuhay ulit ang init. Ang pamamuo ng kung ano sa kanyang puson. Oh my, oh my. Muli napahiyaw siya dahil sa sarap. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasabay na niya ngayon si Julio. Kapwa nilang narating ang kasukdulan. Oh God. At hindi na nga niya nakayanan. Napabitaw si Ligaya mula sa mahigpit na pagkakahawak sa headboard at napasandal kay Julio. Napahiga naman ito. Napaibabaw tuloy siya. Tulad niya ay hinihingal din si Julio at hindi normal ang paghinga. Ngunit nakikita niyang malawak ng ngiti nito. Oh baby, ang gwapo nito. Ang gwapo-gwapo talaga nito. Lalo na ng mga sandaling iyon. Basang-basa ang buhok ni Julio dahil sa pawis at ang sarap nitong titigan. Basa rin ang katawan nito sa pawis at nangingintab dahil sa pagtama ng ilaw dito. Jeez, he was really hot, sexy and wild. Kamusta yon, babe? Maya-maya ay tanong ni Julio at kalmado na ito. Wonderful. Hindi yan gusto ko marinig kahit na positibong komento pa yan. Bumuntong hiniga si Ligaya. Kailangan ba lagi kong sasabihin ng word na masarap pagkatapos ating magtalik? Ngumisi ito. Requirement ko yan. So, kamusta nga ngayon? Hindi ka ba nasarapan? Namimilyong tanong nito. Obvious naman, bakit ka ba nagtatanong? Dahil gusto ko pa marinig na sinasabi mong salitang yon. Nabubuhay ulit sa Junior kapag narinig ko yun sa'yo eh. Oh my Julio, please don't. Matulog na tayo. Babe, ayoko pang matulog. Huwag mong sasabihin na. Hindi pa niya natapos ang sasabihin nang bigla itong bumangon at inihiga siya. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya dahil sa pagkagulat. At bago pa siya makapag-react na itaas na ni Julio ang magkabilang hita niya sa balikat. Pagkatapos ay malakas na umulos. Oh Julio! Pilyo itong umisi. Akin ka lang babe. Akin lang. At ngayong gabi mamarkahan ko buong katawan mo bilang patunay na akin ka lang. Napapikit si Ligaya at hindi na naputol. At nakatutol na magsimula na ulit ito sa isang masarap na ritmo ng pag-ulos. Kaligayahang walang katapusan. Ito na talaga. Dahil sa nangyari nakaraang gabi, pagod na pagod si Ligaya at Julio. Ngunit maaga nagising ang dalaga. Hindi agad siya makabangon dahil nakayakap sa kanya si Julio. Hindi naman niya ito maitaboy palayo sa kanya. Baka magising ito. Ayaw niyang mangyari yung dahil mukhang masarap ang tulog nito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang titigan lang ang lalaki. She could not help but smile sa mukha ng gwapo as she stared at him. Hindi siya makapaniwala ang isang gwapong tulad ni Julio ay nahuhumaling sa kanya. There were many times na pinagdududahan niya kung mahal ba talaga siya nito o gusto lang nitong maangkay ng kanyang katawan. Nawawala lang ang pagdududang iyon kapag tumitingin siya sa mga mata nito. She could see the love in his eyes when he looked at her. Hindi nga siya pwede magkamali. Hindi ganon katindi ang emosyon na nakikita niya sa mga mata ni Armando noon. Kay Julio lang niya nakikita ang isang klaseng pagmamahal na tuwing tumitingin siya sa mga mata nito ay purong pagmamahal ang nakikita niya. Bukod doon, tuwing hindi siya nakatingin dito, ramdam pa rin niya ang titig nito.
He did not look at any girl's face kapag nasa labas sila. Sa kanya lang lagi nakafocus ang tingin nito. And it made her wonder if she was really the most beautiful girl he had ever seen. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakayakap sa kanya ni Julio. Siniguro niyang hindi ito magigising. Pagkatapos ay bumaba na siya ng kama. Dinampot niya ang t-shirt nito na nakalapag sa kama at sinuot yun pagkatapos ay dumiretso sa banyo para makapaghilamos. Tumingin siya sa salamin. Napangiti siya na makita ang kanyang refleksyon sa salamin. The girl she was seeing in the mirror was a girl who had found her true happiness. Nangingis na pa mga mata, nakapaskil ang ngiti sa mga labi at blooming na blooming ang mukha. Lumabas si Ligaya ng banyo at tungo ulit sa loob ng kwarto. Tulog na tulog pa rin si Julio. Siguro ay napagod talaga ito sa nangyari sa kanila kagabi. Hindi yan napigilang mapangiti uli. Tinitigan niya si Julio. Natatakpan ng kumot ang ibang bahagi ng katawan nito, ngunit nakikita niyang tila may tent na nakatayo sa harap nito. Napahagikik si Ligaya. Tinakpan niya ng una ng bahaging iyon para hindi siya madistract. Muli siyang lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina para magluto ng kanilang almusal. Maya-maya rin ay siguradong gising na ang binata. Biglang nakarinig siya ng pamilyar na ugong ng paparating na sasakyan. Inihinto ni Armando sa sasakyan sa tapat ng kapitbahay ni Ligaya. Napakunot noo siya na makita ang isa nakaparadang kotse sa bahay ng dating nobya. The car was familiar to him. Naningkit ang mga mata niya. Kotse iyon ang pinsan niyang si Julio. Hindi nga siya pwede magkamali. Ngunit ano naman ang ginagawa nito sa bahay ni Ligaya? Kailan pa naging close ang mga ito? Ang alam niya hindi masyadong close ang dalawa. Oo, naging magkaklase sina Julio at Ligaya, ngunit hindi naman niya masasabi na naging magkaibigan ng mga ito. Kaya anong ginagawa ngayon dito ng kanyang pinsan? Bumaba si Armando ng kotse. Aalamin niya kung anong ginagawa doon ni Julio. Gusto sana niyang kausapin ulit ngayon si Ligaya. Gusto niyang magpaliwanag. Kung kinakailangan niyang lumuhod sa harap nito upang pakinggan siya ay gagawin niya. He wanted a second chance. Gusto niya na magsimula ulit sila. Yun ay kung mapapatawad siya nito. Pinutulan niya ang kanyang relasyon kay Natalia upang balikan si Ligaya. Sana hindi siya mabigo. Bobontong hininga si Armando. Iniakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa pinto, saka kumatok. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at bumungad si Ligaya. Muntik nang malaglag ang kanyang panga na makitang isang malaking t-shirt na suot nito. Magulo pa ang nakalugay na buhok nito and he was going to admit that he really found her sexy in that look. Ngayon lang niya nakita ang dating ng nobya sa ganong ayos at talaga namang humanga siya sa kagandahan nito. Nabura ang itinang dalaga na makita siya. Armando, sabi nito pagkatapos pumarmal ang mukha. Why are you here? Ligaya, let's talk. Give me a chance na magkausap tayo. Hindi nagsalita ang dalaga. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya. May dumaan sa mukha nito na hindi niya maipaliwanag. Takot? Hindi. Parang pangamba pa. Ligaya, please. Kung kinakailangan niya ngayong magmakaawa upang kausapin lang nito, gagawin niya. He wanted to talk to her. He wanted to hear her voice talking to him. Namimiss niya mga araw na masaya sila nag-uusap. He missed those times when they were laughing together. Ngayon, tumatak sa kanyang isip kung gaano niya kamahal ang babaeng ito. Kung sana lang ay hindi siya nagpadala sa tawag ng laman, hindi sana niya magagaw magtaksil kay Ligaya at magaw makipaghiwalay na hindi nag-iisip ng tama. Now, all the regrets were coming to him, breaking his heart and making him suffer because he lost the one he really loved. Ngunit alam niyang hindi pa naman huli ang lahat. Nasa huli man ang pagsisisi, hindi yun nangangahulugan na tapos ng lahat. Ligaya was still single. Nakakasiguro siya noon. He was pretty confident that she was still available and he could still court her again. Kung gusto nitong pahirapan siya para gumanti sa kanyang ginawa, tatanggapin niya iyon ng maluwag sa dibdib. Basta't kausapin lang siya nito at hayaang magsimula sila ng panibago. Armando, ilang beses ko nang sinabi sa'yo wala tayong dapat pag-usapan. You better go back to your house. Ligaya, wag mo naman akong pagmatigasan. I just want to talk to you. Kung gusto mo, luluhod pa ako sa harapan mo, kausapin mo lang. Armando, pwede ba? Hindi mo na kailangan gawin yan. Dahil hindi ko na rin gustong kausapin ka. Ligaya, please. Napakarap si Ligaya. Nakita niyang pamumuo ng luha sa mga mata ni Armando. Mababakas din sa mukha nitong pangungulila sa kanya, pati ng pagmamakaawa na makausap siya. Ligaya, please. Just give me a chance na makausap ka. Please, please. Humugot siya ng hininga. Hindi niya alam kung dapat ba niyang kausapin si Armando. Maybe they really needed to have a talk, pero naisip niya si Julio. Nasa loob pa ito ng kanyang kwarto at natutulog. Paano kapag nagising ito at naabutan nito sa bahay si Armando? Paano rin si Armando kapag nakita nitong doon magdamag na tulog si Julio? Hindi kaya doon pa mag-away ang magpinsan? That bothered her. But on the other side, mabuti nang malaman ni Armando na may relasyon na siya sa pinsan nito para hindi na ito umasa pang magkakabalikan sila.
At para hindi na rin to magmamakaawa sa kanya. Sige, mag-usap tayo. Pinapasok niya si Armando. Hindi niya inaakala kung anong suot niya. Nasaan na rin iyon? Lumiwanag ang mukha ni Armando. Salamat, Ligaya. Kulang na lamang yakapin sa nito. Sa sala sila pumunta at doon umupo. Okay, anong pag-uusapan natin? Natanggap pa ba ang text ko sa'yo noong isang araw? Balik na tanong ni Armando. Tumango siya. I did, pero bakit pa? I want you back, Ligaya. Gusto ko ibalik natin ang pagsasama natin. Sinalubong niya ang mga mata nito. I want you back? Bakit nga? Akala ko ba you're in love with someone else? Bakit gusto mo pa akong balikan? Lumarawan ng guilt sa mukha nito. Maliwanag na nasa pool niya ito. Dapat lang talagang mag-guilty ito. Nagtaksel si Armando sa kanya. Parang isa lang siyang lumang model ng cellphone na dinispatch siya nito at basta na lang pinalitan ng bagong model. In short, basta na lang siya nitong iniwan. Masakit. Aaminin ni Ligaya masakit ang ginawa nito. Lalo na't mahal pa niya si Armando nang iwanan siya nito at umalis, papunta sa ibang bansa kasama ng babae nito. Sino bang hindi masasaktan sa ginawa ng lalaki? Isa lang siyang babaeng nagmahal at iniwan. Hindi lang puso niya ang winarak ni Armando, kundi pati ang ego niya bilang isang tao. Pero kung tatanungin siya nito kung masakit pa rin, sasagutin niya ito ng hindi na. Wala nang sakit na naramdaman ni Ligaya nang iwan siya nito. The pain she felt when he left her was gone. Totally gone. Walang bitterness sa sasabihin niya iyon kay Armando. Pero hindi naman siguro yun ang oras para ipamukha niya rito na naka-move on na siya. Tama nang marinig niya ang sasabihin nito. Wala na kami ni Natalia, Ligaya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Bakit? Na-realize ko ikaw pa rin palang mahal ko. Ikaw pa rin palang nandito sa puso ko. I still love you, Ligaya. So anong nararamdaman mo para kay Natalia kung ako palang mahal mo? Lost. Nadala lang siguro ako sa pang-aakit niya. And I admit it. Nakalimutan ko na ikaw ang mahal ko at hindi siya. Pero tapos na yun ngayon. Wala na ako nadaramang kahit ano pa sa kanya. Kaya gusto ko sana. Salubong na Armando ang kanyang mga mata. Gusto kong maibalik ko ano meron tayo dati. Alam ko magagalit ka siya. Siyempre, may karapatan naman ako, hindi ba? Pero Armando, gusto ko rin hindi na maibalik pa ang pagsasamang iyon. Tapos na ako sa'yo. Kung wala ka nang nararamdaman para sa babaeng yun, ako naman ay wala na rin nararamdaman para sa'yo. Napasinghap ito. Ligaya, kahit ligawan mo pa ako, sigurado magiging ganun pa rin ang sagot ko. It is still a no. Ayoko na, Armando. Di ba ikaw na mismong tumapos sa relasyon natin? Panindigan mo yun dahil wala ka nang aasahan pa sa akin. I am completely over you. I have moved on. Nagpapasalamat si Ligaya at di siya nag-stammer habang sinasabi niyang linyang yon. She had built her confidence well. Nasabi niya kung ano nasa loob niya. Nakita niya ang sakit at pait na bumabaka sa mukha ng binata. May isang parte niyang naaawa rito ngunit ang isang parte naman ng kanyang utak nagsasabing deserve nito iyon. Ngayon, pagbabayaran ni Armando ang kataksil nito. Ganun ang buhay. Kung magpapadala ka sa tawag ng laman at pagtataksil ka, ikaw pa rin ang kawawa sa huli. Bakit, Ligaya? Hindi mo na ba ako kayang mahalin? Kaya mo namang turuan ng puso mo ha. You can still love like me. Kung mapapatawad mo ako, tanda ka rin magsimula kasama ko. Matutunan mo rin ako mahalin ulit. Pero bakit ayaw mo na? Wala na akong kakayahang mahalin ka, Armando. Hindi lang niya madiretso ang lalaki. Gusto talaga niyang sabihin dito ang tunay na dahilan. She wanted him to know that she had already found a new love. A very special love. Bakit nga? Bakit wala na? May mahal ka na bang iba? Babe? Sasagot na sana si Ligaya nang pareho silang mapalingon ni Armando sa pinanggalingan ng boses na iyon sa pinto ng kwarto niya. Shit! Gising na si Julio. Naparinok si Ligaya at agad sinilakay ng kaba ang kanyang dibdib. Oh my God! Mukhang ito lang ang oras para malaman ni Armando na may relasyon sila ng pinsan nito. Pero bakit ba siya natatakot? There's nothing to be scared about. Malalaman at malalaman din naman ito ang tungkol sa kanilang lalaki. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa kanya si Armando. May boyfriend ka na? Bumaba ang tingin nito sa suot niya. And then she remembered. Tangi ang t-shirt lang ni Julio na malawag sa kanyang suot niya. She had no bra and panty. Parang gusto niyang takpan ang kanyang sarili. Ngayon, sigurado siyang may nabubuo ng hinala sa isip ni Armando. Tumango siya bilang sagot sa tanong ng binata. Napakarap ito. At dito siya natulog. Muli siyang tumango. Kanina ba yung sumuot mo? Sa kanya? Oo. Napasingap si Armando pagkatapos ay muli siya napatingin sa pinto ng kwarto. Mula doon lumabas si Julio. Naka-boxer shorts lang ito at bilat ng matipuno at kaakit-akit itong katawan. Parang gusto niyang maglaho si Armando sa harap niya para magkasarininan sila ni Julio.
Kung ganito ba naman ang bubungad sa umaga mo, hindi pa man siguro nakakapag-almusal, busog ka na. Ngunit hindi ngayon ang oras para maisip niyang gawaing almusal ang katawan ng binata. Nanda kay mga mata ni Armando, napasinghap na makita ang pinsan nito. Julio? Natigilan si Julio na pupungas-pungas pa na lumabas ng kwarto. Tulad ni Armando, nagulat din to na makita ang pinsan. Armando, ano ginagawa mo dito? Napatayo si Armando. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na... Saglit na tumingin to kay Ligaya pagkatapos, binalik ulit ang tingin nito kay Julio. Huwag mong sabihin ikaw ang bagong boyfriend ni Ligaya. May pagkagulat sa boses sa tanong nito. May galit ang hindi maitatago roon. Julio looked at her. Buaba ang tingin nito sa kanyang suot. Napangisi ito. Naginit naman ang mga pisngi ni Ligaya. Ano naman ang iningisi nito? Hindi ba ito kinakabahan sa nangyayari? Answer me, Julio. Yes. What? I said yes. Oo, may relasyon kami ni Ligaya. I hope you don't mind. Tapos na naman kayo, hindi ba? Marahas ang ginawang pagbaling sa kanya ni Armando. Kayo na ni Julio? May galit sa boses ito. Napanunok si Ligaya at tumango. Kayo na pero hindi mo sinasabi sa akin? Akala ko wala ka ng pakialam. Nakipag-iwalay ka na sa akin, Armando. Ano pa ba sa tingin mo ang gagawin ko? Umasa pa rin? Kaya makikipagrelasyon ka ba sa pinsan ko? But why him? Sa dinami-raming ng lalaki, ang pinakamalakit sa akin pinsan ko pang pinili mo. Lumapit si Julio kay Armando at tinulak ito. Bakit? Masama bang ako naman? Tapos na kay niligaya kay dapat maging masaya ka na. Niloko mo nga siya, hindi ba? Bakit sa tingin mo kakayaan ko pa siyang mapunta sa'yo? Hindi makapaniwalang napatingin si Armando kay Julio. Tol, bakit? Anong bakit? Bakit? Mahal ko si Ligaya? You don't have to ask that. Alam mong matagal ko na siyang gusto, hindi ba? Alam mo namang matagal ko na siyang mahal. Nasa high school pa nga lang tayo, hindi ka ba nakakahalata? Napanga si Armando sa sinabi ni Julio. Si Ligaya naman binubundol na ng kaba. Natetensyon siya sa maaaring mangyari sa tagpong iyon. Natatakot siya sa magaganap. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi ko alam, tol. Akala ko crush mo lang siya. Hindi ko alam na malalim na palang pagkakagusto mo sa kanya. Ngumisi si Julio. Hindi mo pala ako ganun kakilala, insan. Tinapunan ulit siya ng tingin ni Armando. Nakalarawan pa rin sa mukha nito ang pagkagulat. Tila hindi matanggap ng utak nito ang nangyayari. He looked so confused. Parang gusto niyang yakapin ito at mag-sorry. Pakiramdam niya ay kasalanan ang ginawa niya kahit hindi. She felt guilty at hindi niya alam kung bakit. Wala naman siyang dapat ika-guilty, hindi ba? Hiwalay na sila ni Armando na may nangyari sa kanila ni Julio. Hindi matatawag na pagtataksil ang ginawa niya. But still something inside her felt guilty. I can't believe this. I can't believe this, Julio. Bakit? Bakit sa lahat ng babae si Ligaya pa? Alam mo naman na naging kami, hindi ba? Hindi mo na siya dapat pinatulan. Naging akin na siya kaya hindi mo na dapat... Wala ka sa lugar para sabihin sa akin yan. Armando? Matigas ang boses ni Julio at masama pantingin sa pinsan. Hala, ito nang habang sinasabi ni Ligaya eh. Ito nang habang kinatatakot niya. Akala ko pinsan kita, pero bakit mo ginawa to? Bakit? Ano bang ginawa ko sa iyo, Armando? Hindi ka pa ba masaya na binigay na sa ni Ligaya ang pakikipaghiwalay na gusto mo? May iba ka namang girlfriend, hindi ba? Bakit hindi ka na lang doon? Do you have to come here para guluhin pa kami? Walang kayo, Julio. Akin pa rin siya. Pasigaw na wika ni Armando na parehong kinagulat nila ni Julio. Nakita ni Ligaya kung paano sumiklab ang galit sa mukha ng nobyo. Huwag kang ambisyoso, Armando. Hindi mo na pwedeng ang kinunuli ang bagay na pinakawalan mo na. Noong araw na nakipaghiwalay ka kay Ligaya, binigyan mo na ako ng pagkakataong makalapit sa kanya. Binigyan mo na ako ng pagkakataong maangkin siya. Don't you think it's already too late for you to get her back? Anong ibig mong sabihin? Buntis na siya. Ako ang ama't hindi magtatagal, magpapakasal na kami. Napanganga si Ligaya sa sinabi ni Julio. Hindi lang siya, maging si Armando'y napanganga rin. Siya? Buntis? Pakiramdam ni Ligaya umabot hanggang sa talampakan niya ang pagkalaglag ng panga niya. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa nobyo. Bakit kailangan pa nito magsinungaling? Armando looked at her with disbelief. Nagtatanong din ang mga mata nito. Hindi niya alam na magagawang umiling at itanggi ang sinabi ni Julio. But a part of her mind shouted at her. Tumango ka na lang. And she did. Kahit walang katotohanan ang sinabi ng nobyo na buntis siya, tumango si Ligaya. Nakita niya ang pagguhit ng sakit sa mukha ni Armando. Obviously, he got hurt by the news. Matagal na tumitig ito sa kanya na may pait sa mga mata at may kinang ng tubig na tila anumang oras ay tuturo na. Ang pumipigil lang marahil kay Armando na umiyak ay ang ego nito. Hindi niya makayanan ang mga titig nito. Ibinaba niya ang tingin at yumuko. Ngayon lang niya nakita na ganong itsura si Armando.
Oo, aaminin niyang mas kumisig ito ngayon. Ngunit ang itsura nito ng sandaling iyon nakakabahala, nakakaawa. Accept that, Armando. Pinakawalan mo na si Ligaya kaya tanggapin mo na rin akin na siya. Tumango si Armando. Sa huling pagkakataon tinapunan siya ng tingin ng binata, saka tumalikod na. Mamaya lang nawala na sa paningin ni Ligaya ang dating nobyo. Tanging ang nakasarang pinto lang ang kanyang natatanaw. Lumapit sa kanya si Julio. Are you okay, babe? Pilit siyang tumango. Ang totoo, hindi siya okay. Parang may isang bahagi ng pagkatao niyang nakadama ng guilt. Paanong hindi? Guilty siya kahit na hindi naman dapat. Tumitig sa kanyang binata. Napansin marahil ito na hindi naman talaga siya okay. Siyempre pa, ang mapang-usig na mga mata nito ay seryoso nakatuon sa kanya at hinahanap ang totoong sagot niya. Hindi na nakayanan paniligayang emosyon. Pumatak na ang mga luha niya sa pisngi. Sunod-sunod at hindi niya namalayang humihikbi na pala siya. Babe, niyakap siya ni Julio. Hinayaan ang sariling lumuha sa dibdib nito. After a few minutes, naubos din ang kanyang luha at nakadama na siya ng relief. Parahil nakatulong ang matay pa ng dibdib ng nobyo para pagaanin ang kanyang loob. Ay hindi pala. Ang paghagod siguro ni Julio sa likod niya ang higit na nakatulong upang mapatahan siya. Huwag kang umiyak. I don't like seeing my woman crying. Lalo na kung dahilan ng laman ay ang pinsan kong iniwan at pinagpalit siya sa iba. Pinahid ni Julio ang mga luha sa mga pisngi niya, saka ngumiti. Pero nasaktan ko siya. Sinaktan ka rin naman niya. Pero mahal pa raw niya ako. Mas mahal naman kita. Napatitig si Ligaya dito. Hindi niya alam kung may halo bang kapilyohan ng sinabi nito para pagaanin ang kanyang loob. Dahil sa totoo lang pinagaan ng sinabi ni Julio ang kanyang pakiramdam. She really felt guilty. Para din siyang pinagsaksalan ni Armando kahit nahiwalay naman na sila. Biruin mo, ano mararamdaman ng isang lalaki kapag nalaman niya na ang babalikan niyang dating nobya sa isang iglap pag-aaring na pala ng pinsan niya? Ayaw ilagay ni Ligaya ang sarili sa sitwasyon ni Armando, pero alam niyang masakit. Nakikita niya yun sa mga mata ng dating nobyo niya kanina. Yun ang basihan niya. Babe, narinig mo ba ako? Tumango siya pero sumimangot. Ano naman tingin mo sa akin, bingi? Humalakhak ang binata. Good. Dinala ulit ito ang kanyang mukha sa matipunong dibdib nito. Hindi niya alam kung ano ang intensyon nito. Ang pag-alin ba ang loob niya? At aluin o ang akitin siya sa kamatso at kabanguhan ng katawan nito. Ano bang naramdaman mo nang makita mo siya? Are you still in love with him? Tumibok ba ng malakas ang puso mo na makita mo ulit siya? Please answer no. Nag-angat ang tingin si Ligaya at nakita niya kung gaano kaseryoso ngayon ang itsura ni Julio. Nagtanong ka pa? Ikaw rin naman palang sasagot ang tanong mo. Ngumisi si Julio ngunit napakaseryoso pa rin ang anyo nito. Diyos ko, wag nitong sabihin na hanggang ngayon insecure pa rin to. Sumagot ka na lang, basta't wag kang sasagot ng oo. Anong gagawin mo kung ang sasagot ko ay oo? Biglang hinawakan ni Julio ang pang-upo niya at tiniin niya siya sa gising na pagkaralaki nito. Diyos ko, bumulong si Julio sa kanyang tenga. Bubuntisin agad kita pagkatapos kakalad ka rin sa quest para pakasalan. At kapag kasal na tayo wala ka na ibang magagawa kundi ang matali sa akin. Sa akin lang. Pakiwari ni Ligaya tumayo lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Idagdag pa ang pagtama na mainit at swabing hininga nito sa kanyang leeg at nagbibigay ng kalitis sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Napasinghap si Ligaya. Siyempre, no ang sagot ko. No? Ano ka ba, Julio? Pakawalan mo nga ako. Kuminang ang kapilyuhan sa mga mata ni Julio. Ayoko nga. Gusto ko munang siguruhin totoo nga ang sagot mo. Iniangat niyang kamay at mahinang hinampas ang balikat ito. Ano ka ba, Julio? Mukha ba akong sinungaling? Ganoon? So bakit ganun ang reaksyon mo sa pag-uusap nating tatlo ni Armando? Kasi nagigilty ako. Wala ka namang dapat ika-guilty, babe. Hindi natin saklaw kung ano man ang nararamdaman niya ngayon dahil sa nalaman niya. Don't forget that he is one who hurt you. Kasalanan niya kung bakit ka nawala sa kanya. Wala kang kasalanan kung hindi kanya pwedeng balikan uli. Pero sa tingin mo, galit kaya siya sa'yo ngayon? Tumango si Julio. Maaaring oo, pero wala akong magagawa kung magalit siya. Hindi rin naman magtatagal matatanggap na relasyon natin. Napangiti si Ligaya. Sana nga. That's why we must pray for it. Pero ngayon, ikaw munang magdasal. Tumingin to sa kanyang may pagdanasa sa mga mata. Bakit naman? Dahil gutom na ako at ikaw ang bahala kong gawing almusal. Napatili si Ligaya nang buhatin siya ni Julio at alhin sa kwarto. Walang piho. Gagawin nga siya nitong almusal. Ngunit hindi literal na kakainin. Aangkinin lang. Lihim namang napahagikik si Ligaya. Ano ang gagawin ni Armando ngayong nalaman niya magkasintahan na si Julio at Ligaya? Ipagpatuloy kaya niya ang panunuyo sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.